po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pabor na ito ng Diyos na patuloy na magamit sa paghayo. At yun nga po, noong araw ng Lunes, ang pasimula ng paghayo, at doon nga po ay sa aming pagbaba sa covered court, ay di naghiwa-hiwalay na po ang bawat grupo. Ang kagrupo ko po ay mga elders na rin po, sina Nanay Nora, sina Ate Bioli, at saka po sina Nanay Dolly, at saka si Nanay Eli. At dito po sa aming pagbaba po ay meron po doong nakakumpol na mga kababaihan, nag-aantay po sila ng kanilang mga anak dahil doon may daycare po doon. At doon po, binahaginan po ng salita ng Diyos at silang lahat ay tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At sa amin pong pagpapatuloy ay, ang sabi ay sa school nga daw po kami. At yun po, napasok po namin yung elementary at doon po ay nagpaalam sa principal. At sa pagpapaalam po sa principal, napag-alaman po namin na yung pong school na yun ay may trauma sa ganitong mga gawain. Dahil meron daw po doong nag-anyaya sa grade 1 to grade 6 ng gawain ng Panginoon. At merong ilan na umattend, subalit ang ginagawa po nung nag-anyaya sa kanila ay kinikidnap ang bata. Kaya yun po, talagang grace po ng Panginoon na mapasok po yung school. Bagaman hindi po naibigay yung grade 1 to grade 3, pero napasok po yung 4, 5, 6. At dahil nga po daw na meron ng mga kaisipan iyon, kaya yun po, na doon po sa pagpasok nila, talagang karamihan po, halos lahat po ng nandoon ay mga broken family. At sila ang mga kabataan, nandoon na nakakaranas ng ganong sitwasyon, subalit nagkaroon sila ng pag-asa para sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At meron din po doong mga magulang na nag-aantay ng estudyante, sila din po ay binahaginan ng salita ng Diyos at silang lahat ay tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At ito pong isang matandang lalaki naman po na nag-aantay din ng estudyante, ito po ay nasa 70 years old na po. Doon po, ang sabi niya, masakit ang kanyang likod, meron siyang sakit sa baga. At doon po, ang lalaking ito ay tuwan-tuwa, binahaginan siya ng salita ng Diyos, at tunay na doon sa lugar na yun ng school, siya'y nag-look the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At sa amin pa rin pong pagpapatuloy, meron po kaming tinigilan doong tindahan dahil alas 12 na po nung araw ng Lunes. Subalit wala pong mabila ng pagkain. Doon po ay ang nangyari po, meron po silang dalang binusa, mga mani, yung po ang naging tanghalian namin. At dito po ay may tindahan, kami po ay naki-CR. At meron po dong isang babae na si Nanay Isabelita. Ito po ay masakit ang kanyang ulo, siya ay high blood, laging nahihilo. At ito po ay binahagi na ng salita ng Diyos. At siya po ay tumanggap sa Panginoon at siya po ay nakaranas sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At doon po matapos po siyang idalangin, dahil nga po dadalawa kami doon, tinawag po si Nanay Dolly. Di pumasok po sa loob, idinalangin po siya. Tinanong po siya, Nay, tinanggap mo na ba ang Panginoon? Sinong tinanggap mo, Nay? Maya-maya itinulo si Ate Marieta. Siya daw yung tinanggap. At doon po katuwaan po kami sapagkat talagang ang matandang iyon ay tuwang-tuwa. At meron po dong isang babae na napadaan lamang. Si Ate May Ann Ortiz. At ito po, sa kanya po, siya puro ay mahilig magano ng salita ng Diyos sa Facebook. Tapos wala naman siyang Bible. At doon po sa kanyang pagpunta roon, binahaginan siya ng salita ng Diyos. At bago po tayo pumunta roon sa lugar na yon, may salita po ng Diyos na dumating sa kanya.
Ito po yung Isaiah 43 verse 19. Ang sabi po rito, narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon yao'y lalabas, hindi ba ganinyo malalaman yaon? Gagawa rin ako ng mga daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. At pinahayag po niya na ang tatay po daw niya ay may psoriasis naroon sa bahay. At ito pong si ate, marami na rin po siyang nararamdaman sa kanyang katawan, bagaman po siya ay bata pa. At ito po, habang po siya ay idinadalangin, nakapikit po siya. Panay po yung ganyo niya sa kanyang braso. Siya po ay talagang, ang pakiramdam po niya, kilabot na kilabot siya. Ibang kilabot po. At doon po, tuwang-tuwa po siya sapagkat naranasan niya ang kilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At sa amin pa rin pong pagpapatuloy, si Nanay Teresita naman po, ito po ay 70 years old. Siya po daw ay hindi doon nakatigil, nauwi lang siya dahil sa kanyang mga apo na kanyang inaalagaan. Subalit ang kanyang inaalagaan mga apo na high school na po ito, nandun po yung katigasan ng ulo, lagi siyang sinasagot, hindi sinusunod. Siya po ay may sakit sa puso, high blood at may katarata. At tuwang-tuwa po siya sa Panginoon sapagkat nandun nga po, sakto po ang Panginoon sa kaniya. At tunay po nang siya'y binahagi na ng salita ng Diyos at nang matapos idalangin ang kanya nararamdaman, siya po ay nagtatalon sa pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At ito naman pong may-ari nung resort ng mga lalaki. Ito po ay retired na police. Hindi ko po alam kung colonel o ano siya. Retired po siya. Ito po ay aayaw. Sabi niya, nagmamadali siya, may pupuntahan daw po siya. At ito pong sinanay, siya po ay nandoon. Sila po ay talagang apurahan po si kuya. Aayaw talaga niya. Subalit, nang marinig niya ang pangangaral at ang salita ng Diyos, siya po ay, bagaman siya aalis, tunay po siya galak na tinanggap niya ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At sa tindahan naman po nung lugawan, doon po, ito pong babaeng ito ay talagang nandun po yung pagiging makatotohanan niya. Binahaginan siya ng salita ng Diyos at tunay na galak po sila kapag sila'y tumatanggap ng Biblia. At yung pong kanyang kapitbahay, sila rin po ay tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At ito naman pong si Nelson, ito po ay nadun sa loob ng kanilang tahanan. Yung pong kalapitbahay niya, doon naglalabas sa kanilang tapat. At ito po ay binahagi na ng salita ng Diyos. Ang akala po niya ay nangingi kami ng pera. Sabi, ikaw na nga umarap dyan. Ikaw na magbigay. Tapos ito po, abang binabagi ng salita ng Diyos, sabi po namin, wala po itong bayad. Ito po ay binabahagi namin sa inyo, salita ng Diyos, patungkol sa gawain po ng Panginoon. At ito po, siya po ay tangging-tanggi din po. Subalit nang siya'y idinadalangin, naranasan niya yung kakilabutan sa kaniya. At tunay na siya'y galak na galak at nung crusade po, nakita ko po siya sa unahan. Siya po ay idinalangin at doon po siya ay sumisigaw, umiiyak sa atin sa pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At meron pa po kaming napuntahan doon si Tatay Pascual Fernando. Pangalan po niya ay Pascual. At ito po ay, siya po ang, nung una po, ayaw po niya. Dahil nga po nadala din po siya, nung po sila ay may tindahan, ang sabi po niya sa amin, ako ay nadala na kasi ako ay nakulong. Nakulong daw po siya ng halos 6 na buwan. Dahil sa wala naman daw po siyang ginagawang kasalanan, meron daw po daw pulis na pumunta. Ang ginawa po, nilagyan ng baril. Tinaniman po ng baril yung kanilang at doon po ay kumbaga po, sinasabi na yun daw po ay sa kanya. Pero wala daw po talaga siyang kasalanan. At siya po ay nung idadalangin, ayaw po niyang pumikit dahil baka nga daw po siya kung anong gawin, ma-hypnotize. Sabalit, pinaliwanag po ang salita ng Diyos. Habi namin sa kanya, bahagi po yan ng kasaysayan ng iyong buhay. Subalit ang Diyos na nagpapaganda ng kasaysayan ng ating mga buhay.
At doon po, isang compound po, parang gaya po dito sa atin, isang compound ng si Kenya, napakalaki po ng kanilang bakuran. At doon po ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, maging mga apo, sila pong lahat ay tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At doon po sa mga sumunod na araw po, naghanap naman po kami ng kakainan. Nagyaya na si Tatay Elmer dahil grupo nga po, hanap ng kainan, napunta sa Mang Inasal. Letter C, Mang Inasal. At yun po, sa aming pagpunta roon, sa pagbabayaran po, magbigay yung meron, then nagbigay po kami, talagang pabor ng Diyos. Doon po, mamahal po ng bilihin. Yung mga isang chicken, nasa 147 po. At doon po, talagang tuwang-tuwa po kami sa Panginoon. At sa mga sumunod na araw po, marami po kami nahayuan. Salvation po. At naghanap po uli, tawag uli. O, kakain na tayo. Naghanap. Anlilugaw naman po. Ayun po, talagang mamimili naman po kayo. Sa halagang 30 pesos. Ang babayaran nyo lang ay tokwa at saka yung tokwat baboy, laman loob. Ayun po, itinawid kami ng Panginoon sa iyon. Talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ito, sapagkat ito na po yung ating buhay, ang gawin ng kanyang kalooban. Talagang non-stop po. From Monday to Sunday. Naroon yung kalakasan na ibinibigay ng Diyos. At yun po, hanggang sa kagabi po ako dumating, 1:00. Dahil nga po ang nasa kaya ni na Faith ay Kuya Saldi. Alam naman po natin, ito ay mainipin. Iniwanan na po ako. Subalit ang Diyos po ay naganda ng sasakyan, ng bangka. Yung sa akin na adong luming, doon po ako nasakay. At yun po, sa pagdating ko naman po, nilamok naman po ako pag-aantay ng mag-aakot. Ang sabi, susunod na raw si Paul. Subalit nandun, salamat pa rin po sa Panginoon, bagaman nandun po, talagang kitang-kita ko po yung kalakasan ng Diyos na ibinibigay sa buhay ng bawat isa at ang pagpupuno po ng Diyos sa buhay ng bawat isa amin, maging sa pinansyal. Nga po nung ako'y aalis, sabi ko, Nay, bigyan mo ako ng baon. Alam naman po ninyo na wala po akong trabaho, na ito po yung aking naging buhay ko na ngayon, ang gawin ng kalooban ng Diyos. Subalit may binibigay po ang Diyos na mga talento. Bago po itong hayo, si Sister Rio, sabi sa akin, Sister, panoodin mo nga ito, may paggagawa ako sa iyo. Hindi, pinanood ko naman yung kung paano gumawa ng printer, yung printer na L121. Ayun, sige, pinanood ko. Hindi, in-action ko naman yung pinanood ko. Binuksan ko, tinanggal kong lahat yung mga hose, nilinis ko. Ayun, nabuo naman siya. Maya-maya, sunod-sunod na. Bali, ang nagawa ko pong printer ay 4. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sa mga ginamit ng Diyos, na daluyan para patuloy na magkaroon ng pinansyal. At ito naman pong pinansyal na ito ay ibinibigay din sa Panginoon sapagkat nagkaroon po kami ng panata. Kami pong magkakapatid, si Sarah, ako, at si Rio, dito sa pag-umaattend ng Bible study. Yung pangkrudo, yun, sinagot na po namin 3 magkakapatid para lang po na makasakay po yung iba nating kapatiran. Talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon, bagaman narito, maraming pagsubok sa buhay, subalit sa Diyos, salamat sa Diyos na nagbibigay sa buhay ng bawat isa atin ng pagtatagumpay. Purihin natin ang Panginoon. To God be all the glory.